Nako, makakalaya na si Jason sa Lunes, mga tol. Mukhang sigurado po yan sapagkat alam naman natin ang proseso at ito naman ay naaayon sa batas. Kaya wag po kayong magtaka kung siya po ay makapagpiyansa sa darating po na Lunes. Kasi ngayon po ay Saturday, bukas wala rin pong court, Sunday. Kaya ang proseso ay mangyayari sa unang araw po ng linggo, Lunes. Bakit po ba makakalaya itong si Jason ang kanya po kasing kinakaharap na kaso ay paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code. Ito po yung nakalagay doon, unlawful use of means of publication or unlawful utterances. Sa madaling pagpapaliwanag, ito po ay pagpapakalat po ng mga maling impormasyon or fake news. At yan po ang ikinaso dito po kay Jason in relation sa Section 6 ng Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ngunit nagkaroon ng mga pagkakamali sa mga balitang inilabas sa mainstream media. Ang sinasabi po kasi sa mga balita, ang ikinaso daw po dito kay Jason ay cyber libel. Hindi po yun totoo. No? Nakita naman po natin sa warrant of arrest na hindi po cyber libel ang ikinaso kung hindi paglabag sa Article 154. Ganun pa man, pinalalabas po ng mga abogado nitong si Jason or abogado niya na si Attorney Mark Tolentino na wala daw pong karapatan ang NBI sa pagkakaso ng cyber libel kay Jason Unang-una, hindi po cyber libel ang tinanggap sa hukuman ng hindi po cyber libel ang ipinasa sa hukuman ng prosecutor at tinanggap naman ng hukuman. Yan po ay maliwanag nakalagay sa warrant of arrest Article 154. Pero for the sake of arguments, mali nga ba ang NBI sa pagsasampa ng cyber libel kay Jason Siyempre ang claim ng abogadong si Tolentino dahil kliyente niya itong si Jason mali po yan. Pero sa paninindigan po ng NBI, tama po sila at sinigundahan po yan ng isang hindi po political bias na si Fiscal EJ. Kaya mamaya pagbabanggain po natin ang pahayag na legal ni Attorney Mark Tolentino at ang opinyong legal din ni Fiscal EJ. Pero bago tayo pumunta dyan, pakinggan po natin ang balita at tatanungin ko kayo ngayon, mga tol, sang-ayon ba kayo na makalaya si Jason Kindly comment yes or no. Kasi lang wala naman tayong magagawa kahit hindi po tayo sumang-ayon. Kung ako po tatanungin ninyo, ang isasagot ko, yes, ayoko sanang makalaya itong si Jason at pagbayaran niya na once and for all ang mga panlilinlang na ginagawa niya sa ating mga kapwa Pilipino. Kaso lang, hindi po ganun ang batas. Meron po tayong sinusunod na proseso at ang kanyang kinakaharap po na kaso ay bailable. No? Mali din po yung sinasabi ng kanyang abogado na bail is not required. Nagtataka ako bakit po ganyan ang mga pahayag nitong si Attorney Mark Tolentino na turingang abogado. Parang hindi alam kung ano ang sinasabi pahinggil sa batas no? Sa panahon natin ngayon kung tutuusin, napakadali na lamang ng mga impormasyon. Click mo lang, i-type mo and then i-click, sasagutin ka na ni ChatGPT ng 99.9 na bilawan ako doon. Tuloy po tayo dito po sa pakikinig sa balita. Bago ngayong gabi, inaresto ang dating TV host na si Jay Sonza sa kasong cyber libel. Kaugnayan sa pagpapakalat umano niya ng peking medical records ng Pangulo online. May report si John Consulta. Bitbit ang warrant of arrest na inisyu ng Branch 118 ng Pasay RTC. Inaresto ng mga tauhan ng NBI Organized International Crime Division, Cybercrime Division at Technical Intelligence Division ang dating TV host na si Jay Sonza. Kaugnay ito ng reklamong cyber libel bunsod ng pagpapakalat umano ni Sonza. Uulitin po natin mali po yung kumakalat na balita na ang ikinaso po sa hukuman ay cyber libel. Wala pong cyber libel na kasong kinakaharap so far base po sa warrant of arrest na inilabas ng korte. No? Malinaw po ang nakalagay po diyan, Article 154 ng Revised Penal Code. Ang libel ay nakasulat sa Article 353.
ng revised penal code, mga tol. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Mga peking medical record, kaugnay umano ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos online. Na-issue po kanina ng warrant ng RTC ng Pasay kaninang hapon. Matagal po natin pinakilos ang POTCD, ang TRD at ang CCD po natin based sa joint operation at nahuli nga po siya dito sa Project 8 Quezon City. By the way, maitanong ko lang kayo, mga tol. Ako, sumasaludo ako dito kay Director Melvin Matibag. Talagang kahanga-hanga po ang kanyang performance bilang Director ng National Bureau of Investigation. Biruin ninyo, sa loob pa lamang ng halos ilang buwan, talaga siya dyan noong February lamang 2026. Almost 3 months pa lamang kung hindi ako nagkakamali sa kanyang posisyon si Director Matibag. Pero napakarami ng mga accomplishment at saka buhat na buhat niya ngayon ang imahe po ng NBI. Kaya kung tatanungin ko kayo, sumasaludo din ba kayo dito kay Director Melvin Matibag? Kahanga-hanga kasi ang kanyang mga ipinapakita sa kasalukuyan. Kung kayo po'y humahanga at sumasaludo sa kanya, iparamdam po natin sa kanya ang ating suporta sa pamamagitan po ng pagko-comment po ninyo ng yes. Sinusuportahan po natin ito pong si Director Melvin Matibag. Patuloy po natin pakinggan ang balita. At sa kasalukuyan po, ipinoprocess po ngayon ng NBI po. Ito po kaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita sa ating pong Pangulo. At ito nga po kaso niya po, inobile po ito. Ayon kay Sonza, papapiyansa na dapat Doon lamang po nagkaroon ng teknikalidad ngayon. Kasi syempre, nagsasalita si Director Melvin Matibag base po sa inilabas na warrant of arrest ng korte. Kaya niya sinasabi pong no bail. Pero alam niya po bilang isang abogado na hindi po yan no bail. Sapagkat ang no bail recommended ay meron lamang pong 2 kondisyon. Ang kondisyon po na 2 na ito ay kaparusahan at saka ebidensya. Ang kaparusahan dapat ay either reclusion perpetua or life imprisonment. At ang ikalawang kondisyon, dapat malakas ang ebidensya. Kapag kulang po ng isang elemento o kondisyon sa pagkakataon na yon, hindi po pwedeng hindi ipagkaloob ang piyansa upon petition ng isang kumakaharap even ng reclusion perpetua or life imprisonment. Kapag mahina ang ebidensya, ibig sabihin, papayagan po siyang makapagpiyansa katulad po nung nangyari kay Bong Navarro. Kung matatandaan po ninyo, isang magandang halimbawa si Bong Navarro na napagbigyan ng piyansa nang siya po'y sinampahan ng kasong paglabag sa Article 266 or D, Yan po yung Republic Act 8353 or Anti-Rape Law of 1997. At dahil nga po doon, siya po'y nakulong at walang piyansang nire-rekomenda. Pero dahil po karapatan ng bawat akusado na makapagpiyansa at ang kaparusahan naman doon ay reclusion perpetua, subject na ngayon niya ng diskresyon ng korte. At napatunayan ng kampo ni Bong Navarro na mahina ang ebidensya laban sa kanya kaya pinayagan po eventually na makapagpiyansa si Bong Navarro. And alam naman natin kung ano ang naging konklusyon ng kaso niya na acquit po si Bong Navarro. Kaya kung babalikan po natin, ito pong kinakaharap ngayon na kaso nito pong si Jay Sonsa, hindi po ito no bail recommended, nor yung sinasabi ni Attorney Mark Tolentino na no bail is required. Wala pong ganon. Nagtataka ko kung saan humuhugot ng legal na basihan si Attorney Mark Tolentino para sabihin niya na no bail required. Lahat po ng kasong kriminal, kapag meron pong kaparusahan na pagkakakulong, kinakailangan pong magpiyansa. No? Baka ang gustong sabihin nitong si Jay Sonsa ni Mark Tolentino dahil nga po may edad na si Jay Sonsa ay ipagkatiwala na lamang sa mapagkakatiwala ang public official. Kasi may ganoon po na tinatawag na release on recognizance. Kaya nga sa pag-aaral po namin sa criminology, meron po kaming acronym na ginagamit kung ano-ano yung mga kaparaanan para pansamantalakang makalaya. Ang acronym po na ginagamit dyan para mas hindi makalimutan ng mga estudyante ay yung kilalang paaralan sa Manila pagdating po sa criminology, ang PCCR. Kasi pagka PCCR, tatandaan mo lamang dyan, pwede kang mag-file ng personal property bond. Yan. Pagka C, cash bond.
Pagka another C, corporate surety bond. At yung R, recognizance. Kaya nagtataka ako, uulitin ko lang mga tol. Bakit sinasabi ni Attorney Mark Tolentino na no bail is required? Alam naman natin na ang kaparusahan po ng paglabag sa Article 154 ay pagkakakulong ng 31 araw hanggang 6 na taon. At kung ito po ay may kaugnayan na siya namang ginawa ni Jay Sonsa, pinost niya po ang mga kasinungalingan laban sa ating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang social media, maia-apply po ngayon dito ang probisyon ng Section 6 ng Republic Act 10175 kung saan ito po ay nagbibigay ng kaparusahan ng mas mataas kumpara doon po sa tradisyonal na nakalagay sa Revised Penal Code. 1 degree higher ang penalty, kaya ang mangyayari ay mula po sa 31 araw hanggang 6 na buwan, magiging 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon o yung tinatawag po sa technical term na presyon correctional. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig dito sa balita. Pa siya nang biglang inabutan ng NBI agents sa kanyang tirangan sa Quezon City. I know this is all set up, so don't worry. Do you expect this to happen? No, I was thinking to post my bail kanina. Apo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, ano. No, hindi siya, nakalagay dito, non-bailable. You know the process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo din, sir? No, we will go through the process, no problem. Handa naman daw si Sonsa at tumaliman sa proseso ng kakibat ng kanyang pagkakaresto. Inaasahan bukas ay mag-return ng warrant ang NBI sa korte. Kung sarado ito bukas dahil sa holiday, posibleng ilipat sa NBI detention facility si Sonsa mula sa NBI headquarters kung saan siya magpapalipas ng magdamag. John Consulta, GMA News. Patuloy lamang natin pakinggan ang balita mga tol. Kwestiyon ng kampo ni Jay Sonza ang pag-aresto sa kanya. Ayon sa abogado niyang si Attorney Mark Tolentino, inaasahan nila ang posibleng warrant para sa kasong cyber libel. Pero hindi para sa unlawful publication na anya ay isang very minimal offense lang. Ang ganitong kaso raw ay hindi dapat ituring na non-bailable offense. May punto naman siya. Hindi dapat ituring na non-bailable offense kasi totoo naman yon. This is bailable. Ang nakalagay dapat dyan, bail is set to o kaya ang bail recommendation katulad ng pagpapaliwanag ni Fiscal EJ ay 6 times 6, no? Kasi 6 years ang maximum penalty times 6,000. Kaya ang recommended bail dapat ay 36,000 pesos. Pero inuulit po natin, makailang beses po nating uulitin sa ating live streaming na ito ngayon na hindi po cyber libel ang ikinaso ng prosecution kay Jason. Ganito kasi yan eh. Siyempre, ang nakita ng NBI ay dalawa. Paglabag sa Article 154 at Article 353, the unlawful use of means of publication or unlawful utterances and libel respectively. Yun po yung sinumitin nila na kaso sa prosecution. And upon determination or upon preliminary investigation and finding of probable cause, hindi po kinakitaan ng prosecution ng cyber libel kung hindi yung fake news peddling, yung pagpapakalat po ng kasinungalingan. Kaya ang lumabas na warrant of arrest, again and again, hindi po for cyber libel kung hindi for Article 154. Pinisyon din nila ang isinampang kaso ng NBI na anilay wala namang personal na kaalaman sa nagawa umanong paglabag. Git ni Atty. Tolentino, ang NBI ay hindi direktang biktima ng controversial na publication, bagamat may... Yan, ibabangga natin yan sa paliwanag mamaya ni Fiscal EJ. Kasi may post din ito in a separate occasion si Atty. Mark Tolentino na kung ano yung sinabi niya dito sa interview ay ganun din yung sinabi niya doon sa Facebook post po niya. Kapangyarihan itong mag-imbestiga. Pinisyon din nila ang pagsasampa ng kaso sa Pasay RTC, gayong ang sinasabing apektadong opisina ay nasa Maynila. Voluntaryo rin daw na sumuko ang kanyang kliyente para harapin ang mga kaso at wala raw itong intensyong magtago. Hindi po totoo na voluntary surrender ang ginawa ni Jason na iserve sa kanya yung warrant of arrest eh. Ang voluntary surrender ay si Jeffrey Celis. Kung matatandaan ninyo, nilabasan ng warrant of arrest si Jeffrey Celis kamakailan at siya po ay nagpunta sa CIDG. No? Yung pagpunta niya po sa CIDG ay voluntary surrender.
ito pong nililihis nitong si Mark Tolentino, ang isipan ng publiko ay walang voluntary surrender sa nangyari dito po kay Jason Sa. Kitang-kita naman po natin, binasahan po siya ng sakdal, no? Ay binasahan po siya ng warrant of arrest ng arresting officer mula po sa NBI. Narinig po natin yung Miranda rights na siya ay inaaresto sa paglabag sa Article 154, na siya ay may karapatang manahimik at lahat ng mga sasabihin niya ay pwedeng gamitin pabor o laban sa kanya sa hukuman, na siya ay may karapatan magkaroon ng sariling pili niyang abogado, na kung hindi niya kayang kumuha ng sariling abogado ay ipagkakaloob sa kanya ng libre ito ng gobyerno. At ipinaunawa sa kanya kung nauunawaan niya ba ang mga karapatan niya. Yun po yung nangyari. Kaya saan papasok, Attorney Mark Tolentino, na voluntary surrender yung ginawa ng kliyente mo? Hindi. Hinuli siya. Walang voluntary surrender na nangyari dyan. Napakahalaga kasi ng voluntary surrender, mga tol. Under our revised penal code, again, hindi po ako abogado, ako po ay isang criminologist lamang. Kaya ang lahat po ng sinasabi ko po dito ay ordinaryong opinion lamang para po sa kalinawagan ng lahat po ng mga manonood natin. Pero kung pupuntahan po natin ang Article 13 ng Revised Penal Code, nakalagay po doon ang mitigating circumstances. Isa po sa mitigating circumstances ay ang voluntary surrender. Napakahalaga po nito kasi in the event na mapatunayan na may kasalanan nang walang halong pag-aalinlangan itong si Jason Sa, yung voluntary surrender ay magiging mitigating, magbabawas, no? Magbabawas po ito ng kaparusahan either by degree or by period dito po kay Jason Sa, no? Kaya napakahalaga po noon. Huwag po nilang palabasin sa harapan ng publiko na sumuko ng kusa or voluntary surrender si Jason Sa. Hindi po yun totoo. Siya po ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest. We believe, our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is Hindi po totoo yan, mga tol. Categorically, sinasabi ko na hindi po totoo kahit abogado itong si Mark Tolentino. Wala pong katotohanan yan. Yan po ay panlilin lang sa harapan po ng publiko. Kahit itanong nyo po kay ChatGPT, wala pong katotohanan na ang Article 154 ay bail is not required. In fact, tinanong ko yan kahit alam ko. Kasi siyempre, baka may pagkukulang, hindi naman kasi ako abogado. Pero tinanong ko yan kay ChatGPT. Sabi ko kay ChatGPT, ang Article 154 po ba ay bail is not required? Hindi automatic na walang bail ang Article 154 ng Revised Penal Code of the Philippines. Maikling sagot, bailable ang Article 154. Bakit? Ang Article 154 or unlawful use of means of publication and unlawful utterances ay may parusang aresto mayor o multa. Relatively light penalty. Sa ilalim ng rules on bail, lahat ng offenses na hindi punishable ng reclusion perpetua o life imprisonment ay bailable bilang karapatan or matter of right. Ibig sabihin, kapag kinasuhan ka sa ilalim ng Article 154, may karapatan kang magpiyansa or mag-bail. Hindi ito kabilang sa mga non-bailable offenses tulad ng mga may parusang reclusion perpetua kung malakas ang ebidensya. Ngayon, naniniwala ba kayo na tama ang sinasabi po natin dito, mga tol, at mali itong si Attorney Mark Tolentino kahit siyang ay isang abogado? Kung kayo po ay naniniwala na tama po ang sinasabi po natin dito, suportahan po ninyo ang ating programa sa pamamagitan ng pag-yes, comment, at i-like nyo din po sana ito pong ating live streaming. Ituloy ko po, yung binabasa po natin dito, bottom line, sabi ni ChatGPT, pwede at karaniwang pinapayagan ng bail sa Article 154 cases. Hindi ito bail is not required. Uulitin ko sabi ni ChatGPT, hindi ito bail is not required. Mali ang ganong interpretasyon. Balik po tayo sa pakikinig dito po sa balita. is not required is different from a non-bailable offense. We will file a proper manifestation sa court na to issue an order informing or requiring the NBI to release immediately our client.
Ang problema kasi dito sa nilabas na warrant of arrest ng korte ay sa totoo lamang yung pagkakagawa, no? Kaya sa isang punto, kahit hindi natin kaayon sa paniniwalang politikal itong komedyanteng abogado na si Edward H. Chico, may tama naman siya rito. May tama naman siya rito. Basahin ko yung may tama. Ito pong si Edward Chico. Sabi niya rito, no? As a lawyer, I've seen how warrants due to template mistakes or clerical errors inadvertently indicate not bailable to certain offenses that obviously should allow individuals to post bail as a matter of right. I'm pretty sure in the case of Jason Sa, this would be clarified on Monday. Just an innocuous blunder, no? No more, no less. Problema lang, gagamitin to ng mga conspiracy theorists to force an issue for a motive na iniipit siya talaga dahil sa politika and then peddle apropos narratives. Siyempre, sasakyan ng mga galit kay BBM. In the meantime, those who hate Jason Sa would wish his arrest would really turn out to be non-bailable. Albeit not fair because the worst sin you can commit is to embrace a color different from theirs. In fact, sa comment section, I won't be surprised kung may magsasabi ng deserve yang not bailable o kaya isunod na yung ngongo. Conversely, may magsasabi naman na sinadya yang not bailable na yan para mang-ipit. Well, hopefully, mas marami pa rin ang nag-iisip at doon sa tama kahit magiging kontra sa kulay nila. At doon tayo lalagay dito sa tama, mga tol. Regardless kung gaano tayo kainis kay Jason Sa, alam naman natin, ako in particular sa sarili ko, na merong bail recommendation dapat itong kaso ni Jason Sa. At in fact, mali talaga yung pagkakalagay na yan ng korte. At dapat yan linawin ng korte sa Lunes. Anyway, tuloy ko itong binabasa dito. Side note lang ha, yung conclusion ko is based on human experience, sabi ni Attorney Chico. Sabi kasi ng Supreme Court, ang tinitingnan kung ano yung madalas mangyari and most likely, yun ang basihan ng pag-assess ng isang sitwasyon. Kaya nga in the same vein, yung tungkol sa pag-aresto ng Huwebes ng gabi, knowing na holiday kinabukasan, most likely sinadya yun. Kasi marami ng ganyang kaso. Pwede nga rin nakita nilang may nakalagay na not bailable. So hinuli na nila bago mag May 1. Kasi this means sa Monday na yan maaayos. Kasi yung court lang mismo pwedeng mag-resolve niyan. Sa akin lang naman yan ha. Pero sabi ng mga bashers ko, magpatawa ka na lang. May tama, ito pong si Attorney Edward Chico sa kanyang mga sinasabi po dito ha. Kahit ayoko sa kanya, tama naman yung sinabi niya at pinunto niya. Naging balanse lang naman siya dito sa mga komentaryo niya. Kaya tinatanggap ko yan bilang isang objektibong tao. Ngayon, ano ba yung nangyari sa warrant of arrest? Ito po napuna ni Fiscal Fred Nohara, no? And marami nakapuna pong abogado dito, sina Fiscal EJ, Attorney Carlo Ibanez, pero dito tayo kay Fiscal Fred Nohara muna dahil ito po ay walang kulay din sa politika. Sabi niya nga po dito, binigyan niya ng emphasis yung warrant of arrest, binilugan niya. Yan, binilugan niya. Yan. Ako, di ko na-recall kagad yung numero kasi ang naisip ko 10951. The 10951 provision is the amendment of the fine penalties under the revised penal code. Kaya nung tiningnan ko itong post niya, nagkamali din pala ako sa pagbasa. 10591 pala nakalagay, which is hindi po yon amendment sa revised penal code kung hindi amendment ng Presidential Decree 1866 as amended by Republic Act 8294 or yung illegal possession of firearms and ammunitions. Pero dahil nga po sa Republic Act 10591 na nakasulat po dito, nagkaroon po tayo ng Comprehensive Firearms and Ammunitions Act of 2013. Kaya basically, typo error siguro po ito. Ngayon, basahin po natin yung post ni Fiscal Fred Nohara. Sabi po dito, is this a typo error? While scrolling through my page, I came across this news article regarding the arrest of a former broadcaster. According to the report, the accused was charged with unlawful use of means of publication and unlawful utterances under Article 154 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 10591.
The warrant of arrest issued by the RTC was attached to the news article, the screenshot of which appears below. I just want to correct this apparent error so as not to mislead the public. Republic Act 10591 did not amend the the revised penal code, yung sinasabi po natin kanina. Republic Act 10591 pertains to the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. It should be Republic Act 10951, the law that amended RPC including Article 154. I hope this must be rectified. Kaya tingin ko, kung nagkaroon po dito ng clerical error, posible na yung nakalagay na not bailable is clerical error din. Ang sa atin lamang dito, with the due respect sa karapatan din nitong si Jason sa kahit ayaw natin sa kanya, dapat maging responsible ang clerk of court dito. No? Kasi talagang yung nangyari kay Jason sa, hindi ko naman siya kinakampihan, pero doon lang tayo sa tama at dapat, nagkaroon talaga ng malaking pagkakamali. Biruin mo, bailable yung kaso tapos inilagay sa warrant of arrest niya is not bailable. Dapat magpaliwanag po dito ang clerk of court. Ngayon, puntahan po natin yung pinupunto nitong si Attorney Mark Tolentino. No? Sabi niya, ang ikinaso daw po ng NBI ay cyber libel. Hindi po totoo. Pinaliwanag na po natin kanina. Pero assuming for the sake of arguments na nagkaso ng cyber libel ang NBI, pwede ba yon na mangyari? Ayon kay Attorney Mark Tolentino, hindi daw po dapat. Kasi dapat ang magkakaso daw po ng libel ay yung personal na nasaktan doon sa post. Pero yan po ay kinontra sa matagal ng post ni Fiscal EJ. Itong post ni Attorney Mark Tolentino ay kahapon lamang. Yung post ni Fiscal EJ ay noong February pa, kung hindi ako nagkakamali, nung sinampahan ng NBI ng kasong cyber libel itong si Jason Sa. Pero again, linilinaw ko makailang beses ko na itong sinabi sa live stream po na ito. Hindi po yun natanggap ng prosecutor at ang inakyat sa korte ay ang paglabag sa Article 154 kung saan nilabasan ng warrant of arrest. Diyan, ito pong si Jason Sa. Ngayon, muli ko po kayong tatanungin mga tol, kanino kayo naniniwala? Kindly comment, I-comment nyo po sana kung kanino kayo naniniwala. Kay Attorney Mark Tolentino na isang sagradong DDS o dito kay Fiscal EJ na isang prosecutor at walang kulay ng politika. Sa babasahin ko po na argumento sa pagitan po ng dalawang abogado na ito, kanino po kayo naniniwala? I-comment nyo po kay Attorney Tolentino or kay Attorney or Fiscal EJ. Ito po ang sinasabi ni Attorney Mark Tolentino. NBI cannot be the complainant of cyber libel of the case versus Jason Sa and Eric Celis. We respectfully clarify that in cases of alleged cyber libel under Republic Act number 10175, ang daming naniniwala kay Fiscal EJ, the proper complainant must be the offended party, that is the person whose reputation was directly and personally affected by the publication. In short, kung sino yung nasaktan, kung sino yung nasiraan di umano ng reputasyon sa paniniwala ni Attorney Mark Tolentino, ang siyang dapat naghahain ng kaso. Cyber libel, by its nature, is a crime against honor. It requires a clear and identifiable victim who claims injury to reputation. In this context, the National Bureau of Investigation, as a law enforcement body, not the proper complainant, as it is neither a natural person nor the direct subject for or of personal defamation in the sense contemplated by law. The role of the NBI to investigate complaints and gather evidence, not to substitute for the offended party in initiating actions for cyber libel. Absent a complaint from the individual allegedly defamed, the institution of criminal proceedings raises serious questions on due process and legal standing. We remain committed to upholding the rule of law and ensuring that all legal processes adhere strictly to established principles and jurisprudence.
O yan po paniniwala nitong si Attorney Mark Tolentino, hindi dapat daw ang NBI ang nagsampa ng cyber libel. This is for the sake of arguments na lamang dahil alam naman natin na hindi cyber libel ang dumating sa korte. Ngayon, ito po naman ang argumento ni Fiscal EJ and halos lahat ng mga manonood po natin ngayon naniniwala dito po kay Fiscal EJ. Sabi po ni Fiscal EJ noong February 16, ito po yung panahon na nagsampa ang NBI ng reklamong cyber libel kay Jay Sonsa, no? At dito kay Jeffrey Celis. Basahin po natin ang panulat o legal na opinion ni Fiscal EJ. Legal explainer, pwede bang mag-proceed ang cyber libel case kahit walang complaint mismo ang presidente? Short answer, yes. Here's why. Marami ang nag-aakala na sa libel or cyber libel, kailangan laging ang mismong offended person ang mag-file ng complaint. Logical pakinggan, but legally, hindi iyan ang buong rule. The key lies in one crucial distinction under Article 360 of the Revised Penal Code. Was a private crime imputed or not? Step 1. Kapag private crime ang accusation, kailangan ng personal complaint. Private crimes include adultery, concubinage, seduction, abduction, and acts of lasciviousness. I'm sorry, hindi ko na po ipapaliwanag kung ano yung mga binasa kong felony o paglabag sa batas na yan kasi maiiba tayo ng focus at hahaba po yung ating live streaming. Kaya ituloy ko na lamang po ito. These are deeply personal offenses. Dahil sobrang personal, the law says only the offended party can initiate the criminal case. Kung hindi siya mag-complain, kahit alam pa ng buong bayan, walang criminal case for libel. The state steps back. The choice belongs to the victim. Step 2. Pero, ito na yung mahalaga mga tol, kung hindi private crime ang accusation, pwedeng mag-proceed kahit walang personal complaint. Ito ang critical point. Kung ang allegation is about a person's health, integrity, or fitness, like claiming that Ferdinand Marcos Jr. has a serious undisclosed illness based on fake medical reports or that he is a drug addict, that is not an imputation of a private crime. Yung ginawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po imputation ng isang pribadong krimen. It is an imputation of a discreditable condition, not adultery or concubinage, so the special restriction does not apply, meaning the government can prosecute the case. Agencies like the National Bureau of Investigation can file the complaint. The prosecutor can investigate. The case can proceed even without the president personally filing it. Step 3. Why does the law allow this? Because libel is not just a private injury. It is also a public offense. Ang pinoprotektahan ng batas is not just feelings but reputation, which is essential to public trust. Hindi pwedeng gawing shield ang inaction ng victim kung ang alleged defamatory act has a broader public implications. Biruin mo, Pangulo ng Pilipinas, ipapakalat mo na may malalang sakit. Ano ang magiging implikasyon nito sa ating national security? At the simplest way to understand it is this. If the libel accuses you of a private crime, like inakusahan ka na isa kang kabit, ikaw lang ang pwedeng magpaandar ng kaso. If the libel attacks your reputation in general, like health, integrity, or being a drug addict, etc., pwedeng umandar ang kaso kahit hindi ikaw ang nag-file. Hindi required na ang presidente mismo ang magreklamo for cyber libel to proceed because the alleged fake medical reports do not impute a private crime. The restriction applies only to private crimes. Outside of that, the law empowers the state to act. So, tama ang ginawa ng NBI at mali ang paniniwala ni Fiscal EJ, ni Attorney Mark Tolentino kung ang paniniwalaan po natin kung sino po ang paniniwalaan natin dito sa dalawa. No? Ulitin ko ayon kay Fiscal EJ, mali ang paniniwala nitong si Attorney Mark Tolentino. But he is not referring naman kay Attorney Mark Tolentino yung situation. Ang sinasabi dito
nito pong si Fiscal EJ. In fact, sinabi ni Fiscal EJ ito way before pa na magsalita itong si Attorney Mark Tolentino. Ngayon, update tayo. Ano ba ang kalagayan ni Jason Sa? Pakinggan po natin ang interview kay Director Melvin Matibag ng Storycon. Ano po yung update kay Jason Sa? Dahil siya hinuli kagabi. Well, nahuli nga po siya, inaresto po siya kagabi sa bisa po ng warrant of arrest na in-issue po ng Regional Trial Court ng Pasay. At maayos naman po yung kalagayan niya. Kung makita niyo po sa mga lumabas na video, Ito po, rolling ang video. medyo nagre-reklamo po siya na medyo masama yung pakiramdam niya. Kaya naman po, bubuha po kami ng aming medical personnel para tingnan siya. At saka po, isinakay namin sa wheelchair na nahihirapan na po siya maglakad. Sa ngayon po, siya naka-detain po sa detention facility po ng National Bureau of Investigation po. Yes, sir. Pero sir, we understand, walang bail recommended, recommended na walang bail ng judge itong kaso ni Jason Sa. And I think si Mrs. Sonsa is questioning that fact na walang recommended bail. Bakit nga po walang bail? Ang nakalagay po sa warrant of arrest is not bailable. Hindi po sinabing no bail. Not bailable doon po sa kabuuan ng paragraph, sa second paragraph. Pero ang sabi nga po natin, sa Lunes po natin malalaman yan. Pagbukas po ng korte, sapagkat karapatan naman po ng abogado nila na questionin at mag-apply po, petition for bail ang abogado. Pero tandaan po natin, ang pagbibigay po ng bail is a privilege. Yes. Although by practice po, yung po matataas na kaso, yung may matataas na parusa, yun po yung bang Nako, mukhang dapat nating i-correct si Attorney Melvin Matibag doon sa kanyang sinabi being a educator, mga tol. I am not attacking personally yung sinabi nitong si Attorney Melvin Matibag, but bilang isang educator, dati akong teacher at maaaring may mga nanonood po sa atin na criminology student, hindi po privilege ang pagbe-bail. That is a matter of right, Dahil abogado po si Attorney Melvin Matibag, kailangan ko pong ibanggayan dahil ako po hindi abogado sa ating 1987 Constitution. No? Again, baka sabihin nyo, kinikriticize natin si Attorney Melvin Matibag. Hindi po. Doon lang po tayo sa tamang impormasyon. Baka na-miss lang ni Attorney Melvin Matibag yung idea sa kanyang isipan. Alam nyo, napakagaling po na abogado nito. Nag-apply pa nga po ito as ombudsman. Hindi lang pinala dahil mas pinili ng ating Pangulo, si Ombudsman Boyeng Remulla. Pero kung babasahin po ninyo, ang section 13, ng ating Bill of Rights, 1987 Constitution, malinaw po dito nakasaad na hindi po yan privilege. All persons, all persons shall before conviction be bailable by sufficient sureties or be released on recognizance as may be provided by law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of writ of the habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when the evidence of guilt is strong. Kaya ko po binasa ng ganoon para mas malinaw po sa inyo. Pero ang nakalagay talaga rito, all persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction. Take note of the word shall. Mandatory po ito. Be bailable. Kaya hindi po yan privilege. With due respect kay Attorney Melvin Matibag, our NBI Director. Yan po is a constitutional right na hindi po pwedeng i-deny sa kahit sinong akusado maliban na lamang kung ang kaparusahan ay reclusion perpetua or life imprisonment. Ituloy po natin ang pakikinig po dito, mga tol. bail talaga. So, at yung mga, sabi may risk of running, yung mga ganyan, discretion po ng court kung bibigyan po ng bail. Yung pinapaliwanag ni Attorney Melvin Matibag, by discretion, ayan na po yung kapag ka na-convict na. Kasi may mga conviction Halimbawa, na-convict ka po sa Municipal Regional Trial Court, sa Municipal Trial Court, mag-a-appeal ka ngayon sa Regional Trial Court. Ngayon, para hindi ka makulong, magpapile ka ng bail.
And that is now the discretion of the court kung i-allow ba yung bail mo. No, but again, maaaring na-miss lamang na katulad ko, nagkakamali tayo from time to time sa mga sinasabi, ay ganun po yung nangyari. Hindi po privilege ang bail, kung hindi, it is a constitutional right that should not be denied sa sino mang akusado. Hindi po. Pero So, fan director, naging po. fan director, merong mga kaso talaga na non-bailable, di ba? Plunder, malversation with falsification, Murder, public documents, no, etc. No? Opo. Pero itong kaso niya, ano ba yung na-file sa kanya na kaso? Ang pinal po sa kanya, 2 kaso po yan eh. Violation ng Revised Penal Code, Article 154, publication po ng materials na nagpo-promote ng maling balita, Oo. at saka po violation of Cybercrime Law 2012 po. Pero hindi naman siya non-bailable, ha? Yung dalawa na yun, di ba? But pagtingin po yung penalty niya is prison mayor to correctional, the maximum. May mga ganyan kaso po, mga bailable po yan. Pero sabi nga po natin, yung pagbibigay po ng bail is a matter of discretion by the court. So may mga kinukonsidera po ang korte na sila po ang nakatalang yan. Maganda tong tanong ni Tito Waldo. Sabi ni Tito Waldo, bakit si FLM Sabado nakapag-bail? Actually, hindi naman Sabado pinroseso yung bail ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. No, pinroseso yon weekdays. Kaso lang inilabas nila ng Saturday. No? Kung sarado ang korte, hindi ka makakapag-process ng bail. Kaya sana maging malinaw yon sa kaalaman ng lahat. I do not know the intention of Norman Mangusin para palabasin niya sa harapan ng publiko na Sabado siya nakapag-bail. But basically, yung proseso ng bail dito kay Norman Mangusin, ginawa niya yon probably either Thursday or Friday. But unfortunately, isinapubliko nila Saturday. No? Yun ang maliwanag dyan, Tol. Okay, thank you din sa tanong mo, Tol. Yes, sir. We understand, sir. Again naman, it's not the NBI that released the arrest warrant. Although we're wondering lang din, did the court, the judge who issued the arrest warrant, did he say why he wrote in the arrest warrant that na walang bail itong kaso niya? Well, kami naman po, dumarating lang po sa amin yung mandado de arresto, yung warrant of arrest. Hindi naman po kami ang nag-determine yan. Yes, sir. So pag dumating po sa amin yan, naka-address po yan sa law enforcement, i-enforce po namin siya. Isasagawa po namin, susunod lang po kami. At meron po tinatawag dyan, pag na-arresto na natin, we will have to report to the court kung ano po yung nangyari dun sa warrant. Ito po yung gagawin namin, first hour Monday po. Yung pinapaliwanag ni Director Matibag, parte po kasi yon ng Rules on Criminal Procedure. No? Being a former police officer, ginagawa po namin yan na kapag ka nag-arrest ng tao, nakalagay po kasi doon na within 10 days, dapat i-return mo yung warrant. Either kung yan po ba ay nagpositibo or nagnegatibo. No? Kapag ka nagpositibo, immediately, i-return mo yung warrant sa court upon processing. No? May mga booking and arrest procedure kasi na sinasagawa, katulad po ng pagkuha ng fingerprints at saka mugshots among other personal details. And thereafter, yan po ay ite-turn over mo, i-return mo rather sa korte. Pero kung nag-negative, binibigyan naman ng pagkakataon ng law enforcement agency ng 10 araw na i-exhaust lahat ng kaparaan ng legal para ma-implement yung warrant of arrest dun sa subject person. Pero kung yan po ay hindi talaga na-implement sa loob ng 10 araw, huwag kang lalagpas. Dahil kapag ka nilagpasan mo yun, baka ma-administratively charge ka. Ibig sabihin, within 10 days dapat ma-return mo either positive or negative yung warrant sa korte. Kapag ka na-return yung warrant at negative, hindi na-implement yung warrant of arrest, like for example, kay Gerald Bantag, after 10 days ay ni-return po iyan ng ating law enforcement authorities, magiging ang tawag po doon alias warrant. No? Ma-archive po yon at lifetime po ang validity nun. No? Hanggat hindi po na-aresto itong si Gerald Bantag, for example, o hindi nililip ng korte yung warrant of arrest sa kanya, kahit naka-archive yung warrant of arrest, valid po yon. At anytime, pag makita si Gerald Bantag,
pwede po siyang arestuhin ng ating law enforcement authorities. Hindi ko na nakilala si Jason Sa. Okay. Ano pala itsura niya? niya eh. Mm. Saka wala sa, Medyo tumanda na po. saka wala sa salamin kasi. Tapos pambahay lang. Mhm. Sige, sir. So at this present time, he is at the NBI detention facility, and he is I suppose he's in good health pa naman. Talaga si Ed Linggo, meron pa naman in good health pa naman. Bakit pinapangarap mo ba na mapasama ang kalusugan ni Jason Sa? Hindi, nagpapatawa lang ako mga tol, napupuna ko lang kasi yung mga sinasabi, no?